Today, we will be joined by Moreno's reported running mate, si Chi Atienza. Welcome to Brunch, Chi. It's so nice to see you again. I'm happy to see you both. Ayun. Yes. Well, it's been a while since we saw each other, pero obviously Ito. you're now into politics just like your dad. But when do we expect you and Yorme, if ever, no, to file their COCs? Well, you will hear from us very soon. Very soon. Very soon. Pero interesting, I would like to ask, how did this come to fruition? Diba? I mean, you belong to a clan that is well known sa Manila area. Isko Moreno was mayor and previously councilor. So, paano nangyari to? Well, ako naman kasi never naman ako talaga nawala sa Manila. Bata pa lang ako, nandun na ako sa Manila. Tubong San Andres Bukid ako eh. So every opportunity that I have, umiikot ako doon. Pero nung right after nung Buhay Party List na natalo nung last election, Yes. I made a commitment to the Manileños na babalik ako doon and ibibigay ko yung kaya kong tulong. So while ako ay isang broadcast journalist, bumabalik-balik ako doon. Minsan may mga vitamins na ibibigay sa akin. Pamimigay ko without any political plans. So on your own advocacy? On my own advocacy. Okay. And ako rin ang direktora ng Kababayan ng Maynila. So tingin ko napansin ako ni Yorme sa paglilibot ko sa Maynila as my advocacy. As your advocacy. Okay. Diba? So kasi yun nga, buti na lang nabanggit mo nga na as a broadcast journalist because we've known you, diba, as a broadcast journalist. So siguro baka you can share with us yung little journey, short journey mo lang kung talagang paano mo na pagtanto na, sige, dito muna ako sa politika. Alam mo sa akin, it was a process, tedious process. Kasi ako, I do not plan. You know that. I do not plan my life, but I gave my life to the Lord. And That's I right. said, I trust the journey na ibibigay niya sa akin. But as a broadcast journalist, pagbaba ko sa mga iba't ibang mga komunidad dito sa ating bansa, nakita ko talaga ang pangunahing problema sa kahirapan. And given ako, direktora ng Kababayan ng Maynila, ang naging main advocacy ko is livelihood. And so with that, yun ang dinala ko sa puso ko nung ako'y nabigyan ng oportunidad ni Yorme na maging katambal niya. Sabi ko, gagawin ko to para sa mga nakilala ko na tingin ko kailangan matulungan na tumayo sa kanilang mga paa. Kaya yun ang basic vision and mission ko for the City of Manila, livelihood for all. And yan din ang hiningi ko kay Yorme na pumayag naman siya ibigay sa akin. So far sa pag-iikot mo, ano nakikita mo, Chi, na you think na kulang pa na ibalik sa Manila na you think needs improvement over what's happening right now? Well, to be honest with you, maganda ang mga naging programa ni Yorme nung time na mayor siya. Yeah. So if you're asking me this, I think kailangan natin ibalik lang lahat ng mga nagawa niya dati. And the big chunk of it is para mapangalagaan at alagaan ng ating mga senior citizens. Kasi marami siyang ginawa para sa senior citizens dati na mukhang naiba ng kaunti noong nag-iba ang administrasyon. Na ngayon, pagbaba namin sa bawat sulok ng Maynila, umiiyak ang aming mga senior citizens at gusto nilang maramdaman yung kalinga na binigay dati ni Yorme. So yan po ang maibabalik natin balang araw. Ayun. So but we've seen several surveys sa Manila at nakita nga namin na medyo talagang favorable kay former Manila Mayor Isko Moreno. Pero ikaw, ang talagang katunggali mo dyan ay si Yul Servo. Diba? So, ano yung mga plataforma mo at saka are there mga laws or mga ginagawa ni Yul Servo ngayon na do you want to continue? Well, ang pagkakaalam ko kasi, ang mga programa na ginawa ng present Vice Mayor ay libreng tuli. At most of the projects, programs na ginawa niya, nakaangkla lang sa mayor niya. But on my end, meron akong sariling pinaninindigan at sarili kong gustong gawing programa, which is Livelihood for All. Alam niyo, madaling magbigay ng livelihood, madaling magbigay ng ayuda, which is marami ngayon sa mga Manileño, ang ayuda is left and right. Pero para pangalagaan ang livelihood na ibibigay mo at lalagyan mo pa ng values formation na kaakibat nito, yan ang wala pa. And yan ang expertise namin. Dahil sa director ng Kababayan ng Maynila, for 40 years, ang aking mga magulang, yan ang ginawa. Livelihood for all, and merong skills training, and at the same time, may values formation. Speaking of your parents, diba? Si former Congressman Lito Atienza, meron ba siyang advice, diba, o wisdom na or may gusto ka ituloy from your dad? Definitely, in terms of ituloy, lahat ng mga nagawa niya under Buhay ng Maynila program. Dahil nakatulong yan sa ekonomiya ng lungsod. Pero ang biggest advice na up to now lingers on in my heart, sinabi niya, bago ko tahakin itong mundo ng politika, sabi niya, public service is the best
profession a man can have. It's the noblest one. At ilalagay ka nun ng taong bayan. And with that, public trust means you have to really take care of that trust. That's why I made amends and I made that decision to enter politics and to see it as a legacy. So lagi ko sinasabi yan sa mga taong bayan, kung isang termino lang ang mabibigay nyo sa akin, dahil let's say, sinabi ng Panginoon, yun lang ang para sa akin, I will make sure legacy ang iiwan ko. Maraming buhay ang mababago dahil yan ang gusto kong bigay ng suporta kayo. That's right. But gee, I have to ask you this also because si Mayor Hani Lacuna was interviewed previously on most of her shows, and she said about Yorme that she felt betrayed, no? And we don't have the other side of it. Of course, we'd like to hear yung side nyo. Why would she say About that statement? Ano reaction mo dito? Well, I think it's for Yorme to answer, but on my end, I think Yorme has been very consistent dun sa sinabi niya. Even years back, sinabi niya to, that his loyalty to the party is not the same as the loyalty to the people. Pag ikot namin sa bawat barangay, bawat distrito ng Maynila, lahat ng sinisigaw nila ay bumalik na siya. And I think that explains bakit siya nandito. Lastly, siguro kasi ang Atienza is such a household name. 'Di ba? Siyempre yung tatay mo, tapos sinasabi nila. Even Kuya Kim ran for was a counselor one Before. time. Yeah, before. Yes, Yeah. before. So, syempre, ang kaakibat na issue dyan ay political dynasty. So, I was wondering kung ano yung masasabi mo dun sa mga tao na negative ang tingin sa political dynasty. Alam mo, unang-una, as per 1987 Constitution, hindi naman na-define ang political dynasty. So subject yan sa kung ano-anong mga definition ng tao. Highly debatable yan, I agree. But on my end, we have a democratic country, and democracy says that I have the right to run kung gusto ko. Ngayon, yung taong boboto sa akin, nasa kanila naman yun kung naniniwala sila sa akin eh. But on my end, I know I am well able and kayang-kaya ko itong posisyon na ina-applyan ko. Kaya, and at the same time, di ba, kunyari, let's say, ikaw, for instance, ang daddy mo ay nasa news. Yeah. Nandito ka rin. Yeah. I think that explains a lot kung ba't ako nandito. Dahil simula pa lang na namulat ako dito sa mundo, ito na nakita ko, I would always tell everyone, I am not a politician, I am a public servant. Because yun ang nakita ko, and yun ang ginampanan ko nung time ng tatay ko ay nasa posisyon. Public servant ako. And I will remain consistent to that up to today. You mentioned the word you are not a politician but a public servant. But we all know, Chi, the survival of the fittest dito sa politika, di ba? You have to somewhat strike a balance between being truthful to your advocacies and learning how to survive in this jungle. Now, are you ready? I'm sure you've seen it all throughout your family's history. You've seen how politics is. Are you ready for the chaos that will ensue if and when you do win? Alam mo, nandito ako because I really felt the calling of the Lord for me to be here. So that doesn't bother me a bit because every step of the way, every step of my journey, I felt His hand upon me. So even if there's chaos everywhere, I have that peace within me na nandito ako dahil sinabi ng Panginoon for me to be here. Ay, of course, may magtatanong pala, Chi, no? Of course, they'll say, kilala ka nila as a broadcaster, dating artista. No more plans eventually to go back to TV? Siyempre, may mga makakamiss sa'yo, yung presence mo sa TV? Alam mo, ano yan eh, journey yan eh. Parang hindi ko naman rin pinano na pumasok sa television ng mga panahon na yon. Pero dinala ako ng Panginoon doon without me knowing, kaya pala ako pinasok as a broadcaster para buksan yung puso ko sa hinaing ng ating mga taong bayan. Ngayon, kung dito ako dadali ng Panginoon, then I would gladly take it in and I would be the best vice mayor Manila will ever have. You said vice mayor, di ba? Mayor? Vice mayor. Hindi, sabi niya kanina wala pa. Pero siguro mensahe mo na lang no, sa mga Manileño ngayon na bilang isang bagong muka, di ba, dito sa kanilang tahanan. Wala ko, ang advice ko sa lahat is to have faith in yourself and know na kaya nyo kung ano man ang pinagdadaanan nyo sa mundo. Dahil ako naniniwala ako, no? Yan ang sinasabi ko. Ako'y nabigyan ng plataforma ng Panginoon para to speak life to everybody that I come across. And like ko sinasabi sa kanila na kayo lahat ay may mission dito sa mundo. Make the most out of whatever opportunities you're given and trust that you will be okay. Meanwhile, kami ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at Chi Atienza nandito lang nakaalalay sa inyo. And siguro mensahe ko para sa mga senior citizens namin. Yes. Ang aming mahal na mga lolo at lola, huwag kayong mag-alala dahil nandito kami and we will make sure na yung mga na-miss nyo, ibabalik po namin yan ng buong buo sa inyo. Dahil priority namin kayo at mahal namin kayo.
Wow, ganda na message. Naramdaman ko yun. Sige, but hopefully sa susunod na balik mo dito, kasama mo din si Mayor Isko Moreno. Pero for the meantime, it's so glad to see you. Thank you so much for gracing our show. Thank you so much, Chi Atienza. Thank you so much. Thank you.